Mga ka-brothers, so maraming salamat po sa inyong suporta dahil ngayon po, sa loob po ng isang buwan lang ay namonetize yung ating YouTube channel, Ka-Brother Ed. So maraming salamat po mga ka-brothers. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa Diyos, ito sa blessing po sa amin, saka kay nanay, saka kay Meses, sa aming mga kapatid po at saka sa inyo mga ka-brothers dahil itong ating YouTube channel po ay na-monetize lang. So paano po na-monetize in just 1 month? Kasi po meron tayong existing na AdSense kasi sa YouTube po, talaga sa mga nagsisimula pa lang. So meron tayong requirements na 1,000 subscribers at saka 4,000 watching time. So minsan marami po mga vloggers na nakakaabot ng 1,000. Pero yung watching time po yung isa sa mga pinakamahirap rin i-comply kasi kung wala pong nanonood ay wala po rin, hindi rin po mako-comply. Pero dahil po tayo, si Ka-Brother Ed po ay marami pong sumunod sa atin, sa inyo po, galing sa Fishing Brother, sa Sister Mary, sa kay nanay. So kaya po tayo na-monetize. Ito po ay dahil po sa inyo, sa panonood po ninyo sa amin. Tama. So in just 1 month po, na naabot natin yung 1,000 subscribers, at saka 4,000 watching time. And then, dun lang tayo natagalan ng konti dun sa pag-apply dun sa monetization. So, kasi nung una, yun sa Fishing Brothers po, nung YouTube channel ko po, YouTube channel namin, umabot kami ng 6 months para ma-approve yung aming, para makaroon kami ng unang sahod. Kasi ang pinakamatagal po nun is yung Google AdSense na galing pang Singapore na pinapadala dito sa Pilipinas dahil pandemic, lockdown, kaya tumagal. So dahil meron na tayong existing na Google AdSense, so yun ang pong ginamit din natin para tayo ay ma-monetize at ma-YouTube at magkaroon ng sahod, no? So and then mga 1 week na-upload po ng YouTube yung ating application sa monetization. So maraming salamat po. Ito pong ang kikitain po namin dito mga ka-brother sa ating YouTube channel. Ito po ay para sa kay baby, so mag-open kami ni Meses ng joint account or para sa child, no po, sa children, meron bang ganun sa bangko yata. Excuse me. So, yung pinaka-trust fund para kay baby, yun na rin ang pinaka niya in the future mga ka-brothers kasama sa educational. So ito ay parang long-term plan na rin po namin na we have to make sure na yung aming anak po ay magkaroon ng magandang kinabukasan kasi ayaw rin naman hanggat maaari ayaw rin namin maranasan ni baby yung hirap nung una, no? So kwento ko lang parang kasi nung una mga ka-brothers ako po nag-aaral sa sobrang payat ko talaga mga ka-brothers saka ang hirap, walang baon minsan, walang kain, naiinggit minsan sa mga nag-aaral, so kaya nung ako po'y nag-aaral, sabi ko hanggat maaari, ayaw ko may maranasan ko ng aking anak. Pero yung mga ka-brothers ay naano natin sa tulong ni nanay. Si nanay talaga po, nalampasan mula nung si tatay po ay nauna na po sa kabilang buhay. That was year 2006 mga ka-brothers. So wala kaming si nanay lang po talaga. So yung aming hanap buhay, ganun din po, pangingisda, buy and sell. And then, madiskarte lang talaga si nanay. So, bihira pa talaga makatagpo ng mga ganun nanay, mga madiskarte sa buhay. So, ako naman, nag-aaral na po ako. So, nag-working student rin po ako. And then, nakasurvive tayo hanggang sa nakapagtapos. So, kwento po natin, no, hanggang sa nakapagtrabaho. Actually, yung nagtrabaho ko po ay medyo mababa lang rin po ang sahod hanggang sa nagtiyaga tayo, hanggang sa nakaabot tayo dito sa ating trabaho. Then si Meses rin po, yung ganun din po yung story niya, no? Medyo late na kasi siya masyado eh. Kami talaga yung medyo ang hirap na naranasan. So mga ka-brothers, so yan si baby, natutulog na. Ako po ay nakabihis kasi ako po ay may lakad mga ka-brothers. At saka si nanay. Tawa si baby. Alam niya eh, alam. Oo. Saka si nanay mga ka-brothers ay uuwi. Kasi dito, Monday to Friday, yan po yung kanyang pinaka-duty na pagbabantay kay baby habang hindi pa kami nakahanap ng kasambahay. And then Saturday, pwede po siyang umuwi sa amin dun sa kila Sister Mary, kila Eric, dun sa bahay namin mga ka-brothers.
para mag-unwind, mangisda, yun. So, abangan po ninyo mga brothers pag uwi ni Nanay sa Sister Mary. Relax lang ang Oh, matanda. relax lang po yun doon. Senior. And then, ako naman po, may lakad ako po, may mga iba't ibang pupuntahan. Tsaka si Mrs. po mamaya-maya ay lalabas po kami mga brothers. So, yun po, si Nanay po, abangan nyo po sa mga ka-Sister Mary dun sa ating YouTube channel po nila. So, sa mga nag-subscribe, sa mga nanood, sa mga comments po, nababasa po natin yung mga comments ninyo, sa mga tips, maraming salamat po. Maraming salamat. Opo, so dito sa ating YouTube channel, so iba-iba po yung ating content dito about family, yung meron tayong cooking rin po, minsan fishing po pag umuwi si Brother Ed, may travel, at saka iba-iba pong mga content. So mga iba't ibang mga content po mga ka-brothers. Pwede rin po kayo mag-suggest. So, yun po, actually, yun lang po ang aming short message po at pasasalamat po sa inyo sa patuloy nyo na pagsuporta at kami po ay nagkaroon ng additional income na makatulong sa amin, kay baby. Kasi sa ngayon po na mahal ng bilihin, magkano na ba bigas ngayon? 50 or 55. At saka yung inflation. Kaya kapag iasa lang natin dun sa sahod, minsan nasa-short pa, no? Minsan kaya nagiging dahilan para mangutang. So instead po na ganon, we find ways. Tama. Oo. So naghahanap kami ng paraan na kami kumikita po mga ka-brothers doon sa ating YouTube channel as additional income. So dito po sa ating YouTube channel mga ka-brothers, pansin mo si Nanay, nung si Nanay kasi ay nagbablog doon kay Sister Mary, may share rin po siya doon sa earnings. So dito rin po sa ka-brother Ed, si Nanay, maliban doon sa actually si Nanay po ay may sahod rin po niya doon sa pagbabantay kay baby mga ka-brothers. So Salamat. more than doon sa tinatanggap ng normal na Swerte si Nanay kasambahay. Mercy. Tapos sa ating channel, siyempre kasama rin po siya dito sa ka-brother Ed, hindi pwede mawala. Kaya si Nanay ay may share rin po yung mga ka-brothers pampaganda. Magpariban po ulit, saka kung ano pang gustong bilhin niya, no? Saka si Mrs. po, mag-upgrade para makeover mga ka-brothers. Pero yun po, pero mostly Tawa si Nini. ilalaan po namin ito kay baby mga ka-brothers. Sabi ko nga kay Nanay, si Nanay po ay nasa 67, Nanay, no? Oh, 67. ngayong November 23. 67 na po ang 67 senior. na si Nanay. So bago naman siya nakapag-relax ngayon, matindi naman ang pinagdaanan ni Nanay. May time pa nung minsan na siya ay bumubuhat ng biga, ng palay, kahit buntis. So minsan sumisisid, nangingisda. So lahat po yan ang pagdaanan ni Nanay mga ka-brother. So kaya nung ako ay nag-aral, sabi ko, balang araw makakagantin ako sa kanyang mga sakripisyo sa amin mga magkakapatid. So ito na po, sabi ko nga sa kanya, huwag ka masyadong ma-stress, tsaka relax lang, and enjoy the life, no, with sa aming mga anak. So pag dito si Nanay, pag nagtampo sa akin mga ka-brothers, so punta nyo doon kay Sister Mary, doon pupuntahin mga ka-brothers. So pabalik-balik lang dito, no. Pag uwi doon sa amin, yung travel time kasi umaabot po ng almost mga 5 to 6 hours po sa amin, medyo malayo rin po. Kasi ito ay sa city mga ka-brothers. So yun po, nice ko rin pong pasalamatan yung mga masugid natin ng mga taga-subaybay, no. Ayan, tumatawa siya eh. Mga subaybay na sinundan po tayo from Fishing Brothers and Sister Mary. At itong aming bahay po ay naging bunga rin po ng aming pagtsatsaga ni Mrs., no? A joint effort, and we make sure na ang aming anak po ay magkaroon ng magandang kinabukasan as much as possible. Tama. So, yun nga, ibig sabihin, hindi lang kasi yung pagiging responsible na parents ay kung paano yun magkaroon ng anak, pero siyempre yung after na magkaroon ng anak, yun po ang pinakamahalaga na maibigay sa kanila yung nararapat na magandang kinabukasan para in the succeeding generation, ganoon din po yung kanilang culture o mentality na ma-adapt po nila sa kanilang susunod na mga pamilya. Tama. So, yun. Wala na pong sabihin. Ikaw, Nay, baka may gusto kang sabihin? Ako maraming salamat sa inyo. Talagang hindi ko malubos
ano ang aking mga unspoken request na unspoken na yung aking sinasabi dahil sa inyo mga viewers at mga subscribers, salamat po dahil sa inyo si Nanay Mercy dahil nakahinga-hinga na rin po Hindi ba natin nakahinga? sa lahat ng mga viewers na nagregalo sa akin ay ito nga po itong damit. Salamat kay Sister Rencita. Naalala ko pa. At saka salamat sa lahat at swerte din ako dahil sa nadaanan kong hirap. Salamat sa anim kong mga anak na very supportive kay Nana Mercy at saka nagkaroon din ako ng mga manugang. Ang manugang ko pa ay bali 4 na. Okay. At salamat din ako dahil ang na-jackpot na misis Jackpot. ni Brother Ed ay talagang kuwang kami. Magkamarites. Marites. Nag-unawan kami. Pag hindi sila nagkasundo mga kabrothers, ako yung mediator sa ano pagitna. So, ikaw may nakang sabihin? Oh, ikaw. Thank you po. Sabay-sabayan niyo po ang paglaki ni Bebe. Ayan, nagising na. Gising na ulit. Gising na. Nakatap na. Oy, hindi nagapalibak. Tingnan natin mga kabrothers. Hindi nagapalibak si Bebe. Uy. Hi to our viewers. Malungkot siya ngayon. Oo. Napulong na yan. Napulong na. Oh, ha? Napulong na yan. Oo, ang tangos ng ilong. May bilo yan. Okay, so mga ka-brothers, si nanay po ay hatid ko. Kasi si nanay ay uuwi. Pinaka-rest day niya ngayon. Uwi sa amin, kila ka Sister Mary. Relax muna doon. Magbablog rin po sila doon. Abangan niyo po sa Sister Mary mga ka-brothers. Sabi ko sa kanya, mag-isda ka rin doon. Mag-relax ka lang, tsaka balik ka dito by Monday o Sunday mga ka-brothers. So, habang si Mrs. po ay wala pang... Biro by next week po si Mrs. po ay siguro sa mga... Martes. Opo, ay si Mrs. po ay babalik na doon sa kanyang trabaho mga ka-brothers. So, si nanay na lang pong maiwan dito. Tama. Okay? So, maraming salamat po sa pag-subscribe. Yan, umiyak na sa baby. Ano na namin. So, thank you again and see you again sa mga upcoming videos ni Ka-Brother Ed. Thank you. Okay.